Malaking tulong po yung AKAP sa amin kasi kahit paano nadagdagan po yung income. Isa si Maan sa milyong-milyong Pilipinong nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP noong nakalipas na taon. Anya, nakatulong ang financial assistance para madagdagan ang puhunan nila sa kanilang pagtitinda. Sa kasalukuyan, may 2 anak siyang nag-aaral pa. Sa ilalim ng AKAP, may one-time cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 piso para sa mga pamilyang kapos ang kita. Yung nakuha ko pong pera sa AKAP, yun po yung pinambibili ko para sa mga paninda namin. Sa pang-araw-araw, may gastusin, pandagdag baon ng mga anak ko, pamasahe din ng asawa ko pagpasok sa trabaho. Ngayong araw, nagpulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Labor and Employment o DOLE at National Economic Development Authority o NEDA para sa bubuing enhanced guidelines kaugnay ng pamamahagi ng tulong sa ilalim ng AKAP. Inilagay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng conditional implementation ang nasa 26 billion pesos na halaga ng pondo ng AKAP sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sa gitna ito ng mga pagtuliksa ng mga kritiko sa programa dahil sa pangambang ginagamit lamang ang pondo para sa agenda ng mga politiko. Ang AKAP na inisyatibo ng mga kongresista noong 2024 ay ipinatutupad ng DSWD sa layong tulungan ang minimum wage earners sa gitna ng inflation. Pagtitiyak naman ng DSWD, walang kinalaman ang mga politiko sa AKAP. Mas magiging epektibo rin ang pagpapatupad sa programa ngayong taon sa pamamagitan ng enhanced guidelines na ibinili ni PBBM bago ma-release ang pondo nito batay sa DSWD. Para mas optimize yung pondo and mas masiguro na mas efficient yung implementation. And we don't cater to any politicians, but we directly serve our clients, our beneficiaries, those who are vulnerable, marginalized, and those who are in need of our assistance. Si dating Finance Undersecretary Shelo Magno, hinamo naman si House Speaker Martin Romualdez na isapubliko ang listahan ng mga tumatanggap ng AKAP. Nauna nang ipinagtanggol ng House Speaker ang ayuda. Ayuda is not charity, it is justice. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Lahat naman yan na nasa Department of Social Welfare and Development. Parapat lang po na dun po manggaling ang listahan kasi sila po ang nag-in-charge ng implementation. Ayon naman sa DSWD, hindi maaaring basta-basta isapubliko ang listahan ng AKAP beneficiaries. Nasasakop ito ng Data Privacy Act. So hindi siya pwedeng sa publiko ng ganun-ganun lang since it entails a lot of data information ng ating mga beneficiaries. So we want to protect their privacy, no? Samantala, nakahanda naman ang Department of Labor and Employment na tumulong sa pagtukoy ng mga karapat-dapat na benepisyaryo ng AKAP. Magiging bahagi para i-disseminate yung information na ganito nang sa ganun ng ating mga kababayan ay alam ano ba itong AKAP, sino ang qualified dito at ano yung mga requirements patungkol po sa kanilang eligibility o availment nitong benepisyo pong ito. Sa datos ng DSWD, halos 5 milyon ang nakinabang sa AKAP mula January to December 2024. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.